Wesley So napalaban kay Fabiano Caruana matapos nga pong matalo kay MVL, bumawi naman, tabla kay Duda, tabla kay Ferrucia, kahit papaano naibsan na ang kalooban ni Wesley. Pero kahapon matindi po naging laban nila ni Caruana at umabot sa hanggang dulo talaga. Ayan, pagtsatsagaan natin at isusunod natin ang update sa Asian Individual. Makibalita tayo sa ating mga kababayang naglalaro doon at especially sa naging laban ni first woman grandmaster ng bansa na si Janelle Fraina na napalaban sa pambato ng Mongolia. At isusunod natin sa pangatlong, i-analyze natin ang laro naman ni GM Torre na hindi pa na-publish pero malakas ang kalaban, hatid sa atin ng bagong Internet Chess Club. Yan ang ating babaybayin, samahan niyo po ako. Unahin nating i-analyze kina Wesley So at Fabiano Caruana, pero bago yan mga kamatsas, atin munang sagutan ang huling iniwan nating puzzle, hatid ng ICC Internet Chess Club. It's white to play. Ayan, ano kaya pinakamagandang timpla dito? Magpo-promote na ang black pag ganyan ang direction ng pawns. At ito po ang brilliant move, King D3. Kailangang takpan ang tutungtungan ng King kasi may stalemate pag nilapitan Tapos tempo, check, iilag, at ayun po ang huling tira, mamamatsyas o matsyas. Okay, congratulations sa mga nakakita at ito po ang ating puzzle for today na iiwan naman. Ayan, white to play. Ano kaya ang pinakamagandang dapat gawin dito ng puti mga kamatsas? Click nyo lang po ang link na nasa description below. Doon po kayo magsagot para ma-move nyo yung mga pyesa. At mag-sign up na po kayo sa bagong Internet Chess Club kung hindi pa kayo naka-sign up. Free lang po ito. Okay, maraming salamat. At ngayon ay gisahin na natin itong naging laban nila Wesley So at Fabiano Caruana. Ang ginawa ni Wesley, nag-E4, C5 si Fabi, nauuso Sicilian sa kanila ngayon Medyo parang yung E5 na hinto Napansin ko puro Sicilian ngayon. Open Sicilian, mas masaya pag Sicilian, maganda laban Knight C6 at nag-Knight B5, ayun, tutungtong doon sa D6. Yan ay dini-D6 talaga para hindi makatungtong ang Knight. Tapos nagbi-Bishop F4, talagang pinapakomit ang black na tumulak ng E5. Para ma-weak ang D5 at Bishop G5. So ito po ay, kung tawagin, Sveshnikov variation na ng Sicilian. Nag-A6 para paalisin at nag-Knight A3. Hinahabol talaga ng pawn yan para i-double attack at kinapture. G-takes. Ayan, dito po kasi kung queen ang ipangka-capture, basically magda-Knight D5 yan para napakaganda, nakatempo, tapos babalik uli yan. Siyempre, kailangan proteksyonan ang C7 square, lulundag ang knight dyan. Tapos, magbi-bishop takes B5. Yan po ang linya na mangyayari. Mabigat sa black. O, takes, tapos knight takes B5. O, yan. Tapos may knight C7. Mahaba-haba pong lakbayin ito. Pero ito po ay garantisadong maganda sa puti. Di ma-capture yung knight kasi anytime may double doon. Okay? Yan. Mahaba-haba yan. Kaya dito, pag kina-capture talaga yan, nauubligang G-pawn ang ipang-capture nga lang medyo, syempre, bahagyang pangit din na pawn structure yan sa black. Knight D5, pinalakas na ni Wesley. Nag-F5, ayun, para hindi manatili yung double pawn, kailangang ipalit na. At nag-C3, sacrifice yung pawn E4 at Bishop G7. Ayan, ano naman ang laman dito? Bakit iginambit ni Wesley ang pawn sa E4? Pag kinapture kasi yan, ay magbi-bishop takes B5 pa rin ang linya. Grabe pala talaga yung bishop takes B5 na yan, ano? Pag hindi po aralang teorya ng opening na to, naku, napakahirap i-handle sa black. Kaya kailangan ay aral na aral. Mahaba po yan, pero yun talaga ang direksyon. Kaya nag-bishop G7 dito at capture na sa F5. Ayan. Dito naman mga kamatsas, baka mapaisip kayo, coach, ba't ayaw mong capturein? Parang epektibo palagi yan. Hindi na kasi pwede. Capturein lang yan, capture, sabay takbo na yung king. Yun ang purpose ng Bishop G7. May tempo na makakapagtago yung king. So wala nang sapul doon sa C7 na makakapaghatid ng double pressure, diba? O kaya dito ang ginawa, kinapture ang pawn F5 at binawian and knight C2. Ayan, para ipopwesto naman ng knight, papunta sa E3 at yung A2 pinambabasag yan sa B5 na ganyang pawn structure. Yan po, teorya yan Castling, knight CE3, bishop E6, bishop D3 develop, F5. Ayan, para malakas. At nag-queen H5.
para mapigilan ang pangi-istorbo. Tutulak kasi black dyan eh. Ayan, hindi makakatulak kasi may threatening matches doon. E4, okay, bishop C2 atras, knight to E5, rook D1, okay, linyado pa rin. Malakas tong knight na to. Pwede na ba tong F4? Pero may capture dito, lagi may ganun eh. Knight G6, okay. Bagamat ito po ay linyado yung tinira ni Fabi pero binigyan ng bad move ng computer engine. Pero ang basa ko dito kaya nag-knight G6, ayaw ni Fabi na patulakin or patirahin ang knight sa F4 na makakaistorbo sa bishop. Kaya niya pinigilan eh. Pero kung computer ang papipiliin natin, ang gusto niya ay King H8 lamang. Okay. Bookline pa rin yan. Yan ang linyang gusto ng computer. Pero balik tayo sa knight G6 na pinili. Nag G4. Aba, ganda ng tira ni Wesley. Pambasag talaga. Oo nga, no, pag kinapture kasi pitas dun sa pawn E4, lalakas yung diagonal. Nag-push F4. Knight F5. Pasok. Takes. At nag-queen H4. Yun nga lang po. Dahil ito ay bookline pa. Ika-23rd move na. Mukhang aware na aware at alam na alam talaga ni Fabi ang linya. Aral talaga mga kamatyas. Yung queen H4. Knight E7 check. At yan po ang lumalabas na novelty sa bakbakang ito. Ayun. Ang old line ay simpleng capture lang. Knight takes H4 tapos Knight takes F4. Ayan. Etc. At ayan po ang timpladong linya na palagi ang nangyayari dyan. Binago ni Wesley. Nag-Knight E7. Okay, novelty na. Wala na sa libro. Check. Kinapture ng queen. Siyempre, di pwedeng pang-capture ang knight. Mahihiwalay, lilipad ang queen. Okay, at pagka naging H8 naman, kakapturein yung persado talaga. Queen takes. Nag-H6 lang. Okay, para kasi pagka kinapture yan, takes. Imagine nyo, magkakaroon pa ng connection dyan sa E4. May threat pa eh. Okay, kaya nag-push H6. Queen D5 check. King H8. At nag-queen takes E4. Ayan. Hindi natatakot si Wesley sa E-file. Nandyan pa yung king. Kasi may F3 naman. Just in case na atakihin. Queen F6. Ito kasi yung iniisip ko mga kamatyas. Capturing yung queen takes. Tapos ganyan. May F3 naman eh. At walang push D5 kasi may rook. Okay. Kumbaga yan ang nakita ni Wesley na safe naman. Pero inilaga ni Fabi at talagang sasalubungin na ang reyna dyan. Pag wala pang ginawang aksyon, pag di pa nagtago ang king, tatamaan talaga. Nag-F3. Yan. Okay, salbahiski din po ang threat ni Fabi. May queen G5, king H1. Imagine niyo may matchas na paparating. At nag-queen G4. Pinigilan kagad ni Wesley. Nag-rook A, E8. Okay, para may planong gumanon. O kaya, ito, rook E5. Tapos ganun. O nga, no. Nag-rook E1. O, kailangan salubungin na. Nag-rook E5 pa rin. Talagang gustong-gustong makarating sa G5 at nag-king H1. Okay, iniwasan lang. Queen F4, hamon queen to queen at tinanggap ni Wesley. Si Wesley pa hinamon. Gusto niya ng mga labang walang queen. Pansinin niyo mga kamatyas. I-average niyo yung laro ni Wesley. Gusto niya yung mga larong walang queen. Kaya pag may mga exchange, ini-exchange niya eh. Mas bet niya yung ganong laro. O, Bishop F6. Okay, Bishop D1 para pabagsakin ang pawn at naging G7, bumagsak na nga takes pero may bawi din sa G6 pawn and the rook D1 threat ang pawn. Bishop E7 dinipensahan, King G2, syempre activate the king. Nag A5, A3, okay, pamigil muna sa basag. King F6, okay, itong King F6 yung mga ganyan parang nag-aabang na lang si Fabi and dinalapit niya yung king niya sa potential defense, extra support sa pawn. Nag-rook D4, rook G5 check at nag-king F1. So dito po kung bibilangin natin ang pawns, 1 pawn up si Wesley pero ang problema, opposite colored bishop. Napakahirap pong ipanalo niyan. Okay, rook C5, H3, king E6, bishop G4 check, king F7, rook D3, bishop G5, B4, and the rook C7, takes, and then takes. Ayan. So, ano na? Alam niyo na ba? Okay, mga galit kay Wesley. Ayan naman kayo ha. O, tandaan nyo, si Caruana kalaban. Hindi biro yan. O, check. No, na bad move si Wesley. Dapat daw tira ay rook C6. Okay, threat lang. Pero, check. King E7 at gumapture sa H6. B3 and check.
King D6, punta sa likod. Siyempre, rook behind, pass pawn. Nag-rook A4, tinirect ang bishop, kinapture na takes. Bakit? Okay, kasi iniisip ko, bakit hindi ba pwedeng i-maintain ang bishop? Mag-rook A2. Tetretin yun. Okay, sige. O, dito tayo, takes, at nag-H4. Perfect decision by Fabi. O, kasi opposite colored bishop. Kahit na 2 pawns up pa, mga kamatsas, super hirap ipanalo niyan. O, yun o, kinapture na lang eh. Theoretically, pag kinapture po kasi, rook pawn ang natira. So, ito po ay theoretically drawn endgame. Okay, pero tinira pa. O, ayun, pabalik-balik na lang. Wala pong magiging progress ang puti dyan, tabla talaga yan. Kasi yung pagpopromotan ay opposite color ng bishop. So, hindi kayang maihatid yan. Stalemate ang kauuwian yan. Ayan. Additional knowledge lang po sa mga ibang tagapanood natin na beginners pa lang. Baka kasi magtaka kayo, Coach, may bishop, may pawn. Bakit tatabla? O kasi theoretically drawn endgame yan eh. Okay. So, pag-aralan nyo na lang po mga kamatsas. Basic yan sa ganyang endgame. Okay, sunod natin ang laro ng ating kababayang first woman grandmaster Janelle Freina na napalaban kahapon ng matindi sa pambato ng Mongolia. Pag-aralan natin. White dito si Janelle, nag-E4, E5 si Amgalan, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6, at ayun, napunta po sa Italian game. Castling, Knight C3, D6, A4. Ayan, linyadong-linyado. Mag-A5 po yan. Pag hinayaan, kakain ng space. Bishop G4. Teka muna, may Knight D4 na paparating. So, gustuhin mang mag-A5 pero nakaka-istorbo yung paparating na Knight D4. Obligado pong i-H3 muna yan. Kinapture na capture, Knight D4 and Queen D1, C6, Bishop A2 para hindi na matempohan ng D5 attack. Din E5 pa rin. Takes, C3, good move. Knight E6 atras at nag-Queen B3. Ayun, double attack mga kamatsas. At yan ang lumalabas na novelty. Dahil ang old line ay Queen F3. Diyan pumunta. Okay, tingnan natin. Ang new move ni Janelle, Queen B3, Knight C5. May atake na, depensa, takes. Ayun, dito nagkaalaman mga kamatsas. Ang tamang tira daw, simple lang. Capturein lang. Capture, tapos rook A D8. Tapos magsi-C4. Knight X D3. Yan pa ang mas kahit pa paano gusto ng computer. Kasi yung knight malakas, tapos may bishop C5 ako nakikita, mga ganon. Balik tayo. Kaso ang ginawa ni Amgalan, nag-Knight X pawn. Bishop E3. Ayun, tumbok na tumbok din ang tira ni Janelle. Good move. Bishop E3, develop lang. At nag-Knight X B2, pakain talaga pero may Queen P5. Nako, yari. Paano nga yun? Saan pupunta ang knight? Balik. Pin. E4. Queen takes B7. Ayun. Dito kitang-kita kagad ang malaking pagkalamang ni Janelle sa evaluation bar. Plus 3.09 na. Queen E8. Tapyas uli yung pawn. Knight C5. Takbo. Queen F5. Okay, threat lang yung knight. Rook C8 depensa, Bishop D4. Ayan po, napakaganda ng mga bishop ni Janelle. Nakatutok sa king side talaga. Queen C6 at nag-rook E1. Okay, threat muna sa bishop. Bishop F6, sinalubong na Bishop B1. Ayun ang mabigat. Yan ang mabigat na tira. Threatening matchas. Galing ni Janelle. Naku, paano ngayon yan? Napa G6 at buong-buong isang piyesang nakuha dito ni Janelle. Ayun. At dito po, maaga. 26 moves lang. Resign ang WFM ng, nasabihin ko sana WGM eh. WFM ng Mongolia. Okay. At ito po ang kanilang standing. Makisilip tayo. Si Janelle po ay lalaro mamaya. Board number 10. Kalaban niya ay WGM Rauda Esa. Ayan, tagasang bansa ba ito? Okay, board number 10 mga kamatsas. Score niya ay 3.5. Wala pang talo si Janelle. Tabla lang po yung nabawas na score. O yan, sana manalo si Janelle para humataw siya sa taas. Ang leading sa kanila, Indian pa rin. No? Grabe mga Indians ang lakas. At makibalita naman tayo sa men's division. Okay, at round number 6 na. Okay, di nyo po kitang buo dyan sa screen, no? Pero sasabihin ko na lang.
Ang highest board player natin ay si IM Bersamina, board number 29. Kalaban niya mamaya ay si GM Goryachkina Alexandra. At IM Garcia, board number 33, kalaban si GM Ganguly ng India. At GM Daniel Quezon, board number 50, kalaban niya ay IM. Ayan. So yan po ang mga abangan nating maiinit na resulta mamaya. Sana ay manalo lahat ng ating mga pambato para sila po ay mapunta sa top. At ngayon naman, sunod natin ang laro ng ating legendary Hall of Famer GM Torre. Ang hindi pa na-publish na laban niya, hatid sa atin ang bagong Internet Chess Club. Pag-aralan natin. White dito si GM Torre at ang kalaban niya ay si Alexander Shimanov ng Russia noong taong 2008. Ayan. 3 minutes time control. E4, E5, F4, aba. Nag-King's Gambit si GM. Nag-King's Gambit sa online, sabi ko sa inyo no? Ito yung mga laro ni GM Torre na hindi niya ina-publish kaya tago to kumbaga tago. Knight C3, biglang kinumberte sa paborito kong Vienna Gambit. Kinapture ang Gambit ng Vienna, nag-Knight F3, G5, D4, Bishop G7, and D5. Ayun. Okay, pinush. Knight E5, D6, aba, pang-ipit. Inipit ka agad. Atakador pala si GM Torre. Pero pag sa tournament, parang nakukunatan ako kay GM. Ayun, kinapture lang and sacrifice. So dito po, kung magbibilangan tayo, kumpleto pa number of pawns ng black. 8 pawns yan. Yun nga lang may double pawn sa F, tapos sa D. No? O sige, medyo sira din naman ang structure Nag-H4, basag na. H6, Bishop C4, okay, pressure lang sa F7. Knight E7, Knight B5, inatake ang pawn D6. Parang si Mikhail Tal maglaro si GM sa online Grabe maglaro sa online Queen B6 depensa. Queen A3, tingnan nyo, ayaw tantanan Grabe yung mga ideas Grabe GM, may tinatago ka palang mga ganitong linya. Ganda, atake ka agad Bishop E5, okay, depensa sa pawn at nag-Bishop D2. Tingnan nyo, walang pahinga May Bishop A5 naman. Threat yung Queen. Tapos may threat na Knight C7 double. Ang daming tama. Napa-Queen C5. Ayun lang. Okay. Pag kinapture kasi capture, walang lundag doon kasi may Bishop naman na kukontrol sa C7 square. Pero, takes, HG5. Doon nakabawi. Na dito, kung kakapturein lang, exchange tapos may Knight C7. A6 muna, obligado. Grabe mga tira yan Bishop C3, perfect exchange muna. Knight G6. Ayan, kasi po dito kung kakapturein, Knight takes, mananatiling nakapin yung pawn. Hindi makakapture kasi wala na yung Bishop na dumidepensa sa Torre. Grabe, galing. Sakto lahat ang tira Knight G6 ang ginawa, yun lang, boomy. Capture. Knight takes, Knight C7 check. pag ang position ni Shimano ba? Capture and then Rook takes H6. Ang ganda. Pangganda ng laban na to. Rook G8, castling queenside. Okay, bigay na yon pero may Rook H8 check pala. Di pwede. B5, ayan. Hindi pwedeng capturein to mga kamatyas kasi may check doon. Kuha yung Bishop. Obligado aangat sa E7 Okay, ganda. Balik tayo, ginawa, nag-B5 and B3 paalis sa Knight, Knight E5, and Knight B6. So pagkakataon na para makawala yung Knight. Bishop B7, takbo. Yan, pakabait na. Knight D5, hindi pa rin po pwedeng capturein yung pawn. May Rook H8, matchas. Di makakaangat ang King, may Knight. Nag-Bishop C6 lang, A3. Ayun, sabay nangunat lang. A3, Knight G4, and sige po mga kamatyas, pakiguess nyo. Talagang nag-alam Mikhail Tal dito si GM. Huling bitaw po na malam Mikhail Tal na tira. Resign si Shimanov. Ano kaya yon? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Rook takes Bishop, resign si Shimanov. Bakit?
Pag kinapture po kasi, may knight F6, check, discovered, and kuha yung rook sa G8. Grabe, 2008? Ano pa to, humahataw pa si GM dito sa Olympiad, pambato natin sa top board mga kamatsas. O mainit pang chess ni GM dyan. Kasi ngayon nagko-coach na po siya sa national team. Medyo, syempre, kahit papaano, medyo hindi na nag-training pa talaga, no? Ang mga players sa Pontinet-train. Kaya medyo parang hindi na ganun kainit. Unlike before na talagang bumababad po sa Team Philippines, grabe ang init ng tirada ni GM. Pero still nandun pa rin po ang kalakasan ni GM Torre kahit na kung tutuusin parang semi-retired na po siya ngayon kasi hindi na siya naglalaro gano eh. Bihira na lang po sa mga invitational na lang. Pero ang ganda pa rin ng nilalaro ni GM Torre. Nandun pa rin talaga pagka-legend niya. Sana ay manatili pang nandyan ng matagal si GM Torre sa atin para ma-share pa niya ang kanyang kaalaman, disiplina kung paano maging successful chess player. Ayan, kasi po 72 na siya eh. No, kasing edad rin siya ni Anatoly Karpov eh. Yan, sana marami pang days na ma-share si GM Torre sa Philippine Chess. Okay mga kamatsas, maraming salamat po at sana natuto kayo and botohan ngayong araw na to. So vote wisely at wag po kayong boboto sa mga pakiramdam nyo eh, kukuha lang ng kaban ng bayan. Ang kailangan po nating iboto yung epektibo talaga, talagang may puso, may kakayahang magpatakbo at maging leader. Kung sa palagay nyo eh medyo parang aasa lamang sa mga advisor at medyo pipitas lang ng kaban ng bayan, wag nyo na pong iboto yung kahit sikat pa yan or sino man. Ang tignan nyo po yung kakayahan at yung tunay na maglilingkod sa bayan. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.